Philippine Surgeon, welcome sa panibagong episode ng i-Informo, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12. Makakasama niyo kami sa loob ng isang oras na talakayan at balitaan patungkol sa mga programa at serbisyo ng gobyerno para sa mamamayang Pilipino. Sa ngalan po ng ating Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, kasama po ang ating PIA 12 Regional Head Ryan Abquilan at ng ating PIA Sergeant InfoSend Manager Cathy Apilasio. Ako po si Harlem Jude Ferolino. At narito na ang mga balitang nakalap ng Philippine Information Agency Region 12 para sa i-Informo Balita. Ipinagmalaki ni Finance Secretary Ralph Recto ang Pilipinas bilang pinakamainam na kapartner ng India sa pagpapalawak ng kanilang digital at service sector operation sa rehiyong Asia. Ito ang binigyang diin ni Recto sa ginanap na PH India Business Forum kasabay ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nasabing bansa. Ayon kay Recto, ang Pilipinas ay pinakamabilis ang paglago sa digital economy sa ASEAN at pangalawa globally. Kabilang sa asset ng bansa ang global IT BPM workforce, husay ng talentong Pinoy, malawak na insentibo sa pamumuhunan sa pamamagitan ng Create More Act. Sa ngayon, nasa 22 Indian registered enterprise na nag-operate sa ilalim ng PEZA kung saan 82% ay nasa business processing outsourcing o BPO. Samantala, nagpasalamat naman ang kalihim sa pagpapalalim ng ugnayang Pilipinas at India. Sa ibang balita, bilang chair ng House Special Committee on Food Security, nangako si Albay Representative Raymond Adrian Salceda na isusulong niya ang reformang papabor sa mga lokal na magsasaka. Ayon kay Salceda, katuwang ang Department of Agriculture o DA at National Food Authority o NFA, sisiguraduhin nila na hindi lang pansamantalang lunas ang suspensyon ng importasyon kung hindi simula ito ng makabuluhang pagbabago para sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Salceda ang pahayag kasunod ng atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 60-day rice importation suspension. Ayon kay Salceda, suportado niya ang desisyon ng punong ehekutibo bilang tamang hakbang upang bigyang proteksyon ang mga lokal na magsasaka na kasalukuyang nag-aani at karapat-dapat lamang. Sa ngayon, inihain ng mambabatas ang House Bill No. 48 na layong palakasin ang kakayahan ng National Food Authority o NFA sa buffer stocking at gamitin ang makabagong teknolohiya sa pag-iimbak upang mapanatili ang kalidad ng lokal na bigas kung higpitan natin ang importasyon. Diin ito, kailangang may sapat na supply ng palay na galing mismo sa sariling ani. Sa ibang balita naman, ikinagalak ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Senator Kiko Pangilinan ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 60-day suspension sa pag-aangkat ng bigas simula September 1, 2025. Ito ay para maprotektahan ang mga lokal na magsasaka sa kasagsagan ng harvest season. Nagpasalamat si Pangilinan sa pagdinig ng administrasyon sa hinaing at hiling ng mga magpapalay. Pero dahil Setyembre pa niya ito magiging epektibo, hiniling ng senador na bigyan na muna ngayon ng tulong ang mga magpapalay na lugi ng 5 pesos hanggang 9 pesos kada kilong bili sa kanilang mga produkto ng mga trader. Muli ring nanawagan ng senador na naganap ng ipatupad ang Sagip Saka Law kung saan pinapayagan ang mga ahensya ng gobyerno at local government units na direktang bumili sa mga magsasaka. Ipinunto ni Pangilinan sa ilalim ng 2025 national budget ay bilyong piso ang pondo ng nakalaan para sa pagbili ng pagkain gaya ng para sa nutrition program ng Department of Health o DOH, feeding at food stamp program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, dagdag pa ang ibang mga programa ng mga lokal na pamahalaan. Sa ibang balita, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki ang maitutulong ng paglaban sa korupsyon sa unti-unting pagbaba ng halaga ng utang ng Pilipinas. Sa ikatlong podcast ng Pangulo, sinabi nito na sa oras na mapigilan ang pagnanakaw ng ilang opisyal sa pondo ng taong bayan, matitiyak na ang bawat inuutang ng gobyerno ay mapupunta sa tamang proyekto at mga programang tunay na para sa mga Pilipino at sa ekonomiya.
Paliwanag ng Pangulo, ang trilyong pisong halaga na utang ng bansa ay hindi dapat ikabahala ng publiko kung ginagamit naman ito sa mga makabuluhang pamumuhunan tulad ng pagsasanay sa manggagawa, pagpapalakas ng infrastruktura at iba pang hakbang na lumilikha ng oportunidad para sa mga Pilipino. Tulad aniya ng mga negosyante, ang bansa ay may asset at liability. Ang mahalagaan niya sa usaping ito, ginagamit ng tama ang inuutang ng bansa para sa ikabubuti ng kabuhayan ng mga Pilipino. Pagtitiyak naman ng Pangulo, maiangat ang gobyerno sa pamamahala ng utang at patuloy ang hakbang ng administrasyon upang dahan-dahan itong maibaba. Sa ibang balita naman, ipagkakaloob ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang karagdagang 28 water filtration systems sa mga liblib at maliliit na isla ng bansa bago matapos ang 2025. Bilang tugon sa kakulangan ng malinis na tubig at hamong dulot ng nagbabagong klima. Ayon kay DENR Secretary Rafael Lotilla, kabilang sa ilulunsad ang 18 filtration systems para sa freshwater sources at 10 desalination units para gawing inumin ang tubig dagat. Layunin nitong mapalawak ang programa ng pamahalaan sa ilalim ng Integrated Water Resource Management Policy na iniutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang din sa mga kasulukuyang proyekto ang pagpapatayo ng Level 2 Community Water Supply System sa Barangay Kasuguran, Homonhon Island, Eastern Samar, katuwang ang private sector at lokal na pamahalaan. Ang deployment ng 28 water filtration systems, pagpapatayo ng desalination units at pagpapaunlad ng mga pasilidad sa Homonhon Island ay bahagi ng integrated approach ng DENR sa pagtugon sa agarang pangangailangan sa tubig at pagpapalakas ng matatag na supply sa mga vulnerableng komunidad. Ngayong August 8, ipinagdiriwang natin ang ika-58 anibersaryo ng ASEAN Day. Ginugunitan natin ang pagtatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN noong 1967. Ito ay isang mahalagang araw na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa, pag-unlad at pagtutulungan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa temang Towards Inclusive and Sustainable ASEAN Future na muling pagpapatibay sa pangako ng regional bloc sa isang rehiyon na nagpapasigla sa bawat komunidad at nangangalaga sa planeta. At pakinggan naman natin ang mga karagdagang balitang nakalap ng PIA 12. Narito na ang Balitang 12. Mga programa ng pamahalaan sa Rehiyon 12 at kalapit na mga bayan ng Bangsamoro Region. Alamin, tumutok at huwag magpahuli. Narito ang Balitang 12. Balitang 12. Magandang araw, Soc Sergeant at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ang mga balitang nakalap sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ngayong linggo. Mula sa Philippine Information Agency Region 12, ako si Zerlyn Clarete at ito ang Balitang 12. Ngayong araw sa Balitang 12, KWF ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika sa pamamagitan ng serye ng webinar. Pag-ibig FAD nakapagtala ng 28 billion pesos net income sa unang semestre ng 2025. 4 na anak ng mga manggagawa kinilala bilang iskolar ng DOLE 12. Kapulisan sa Rehiyon 12, patuloy na isinusulong ang kampanya kontra disinformation. PIA 12 at LGU Midsayap Cotabato, patuloy na pinapalakas ang kaalaman ng kabataan hinggil sa gender and development. Kauna-unahang province-led DIRM Summit sa Rehiyon 12, inilunsad sa South Cotabato. Harvest Festival at Farm Visit tampok sa ika-74 na araw ng Takurong. Driver training para sa mga toda sa Sarangani, isinagawa ng pamahalaang panlalawigan bilang bahagi ng Road Safety Campaign. DOH nakipagpulong sa mga mamamahayag ng Gensan para sa tamang pagbabalita ng mga notifiable disease.
Higit 10,000 batang mag-aaral ng BARM nakatakdang makabenepisyo sa Homegrown School Feeding Program. At pagpapatayo ng Bangsamoro Sports Institute, isinusulong ng BTA Parliament. Para sa ating national news, sinimula ng Komisyon ng Wikang Filipino ang pagsasagawa ng 4 na bahaging serye ng webinar bilang parte ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pabansa ngayong Agosto 2025. Base sa KWF, lahat ng sesyon ay ginagawa sa platform ng Zoom mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Unang isinagawa ang aktibidad nitong Martes, Agosto 5 kung saan tinalakay ni Dr. Rowena Festin, Assistant Professor mula sa University of the Philippines, Pampanga, ang paksang wikang pangkasarian. Susundan ito ng ikalawang webinar sa ika-12 ng Agosto. Tatalakayin ni Caroline Dagani, isang FSL specialist, deaf relay interpreter at disability leader ang topikong gampanin ng Filipino Sign Language sa pagbabago ng klima. Sa ika-9 ng Agosto naman, bibigyan diin ni Dr. Carl Balita, Presidente at CEO ng Dr. Carl E. Balita Review Center at Profesor sa Graduate School ng Philippine Women's University, ang pagtataguyod ng literacy sa wikang Filipino, hakbang tungo sa maunlad na buhay. Ang serye ay magtatapos sa ika-4 na webinar sa ika-26 ng Agosto. Tatalakayin ni Dr. Aurelio Agkawili, Chairman ng Department of Indo-Pacific Languages and Literature sa University of Hawaii, ang Filipino at wikang katutubo, wika ng malayang pamamahayag. Nakatuon ang mga aktibidad ngayong taon sa temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Nakapagtala ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ng 6 na buwang kita na 28.4 billion pesos ngayong taon. Siyang itinuturing na pinakamataas sa loob ng 45 taon. Pagdating sa gross income, nakamit ng ahensya ang 44.39 billion pesos. Mas mataas ng 12% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ito ay resulta ng mataas na collections at higher returns mula sa mga housing at short-term loan portfolio. Sa investment income naman, naitala ang abot sa 4.27 billion pesos na sumasaklaw sa halos 6% ng total gross income. Ayon kay Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling na siya ring namumuno sa 11-member Board of Trustees ng ahensya, ang nakamit na Pag-ibig Fund ay patunay lamang ng tamang pamamalakad ng pondo mula sa mga membro. Dagdag pa niya, ang tagumpay na ito ay bilang pagsuporta sa expanded pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program ng pamahalaan na naglalayong mabigyan ng sariling bahay ang mas maraming Pilipino. Para naman sa ating regional news, kinilala bilang mga bagong iskolar ng Department of Labor and Employment 12 ang mga anak ng mga manggagawa mula sa South Cotabato at General Santos City. Para sa buong detalye, tunghayan ang report ni Sofia Turnos. Nilagdaan na kamakailan ng Department of Labor and Employment Region 12 ang Memorandum of Agreement para sa 4 na bagong iskolar ng ahensya sa ilalim ng Workers Organization Development Program Isabelo de los Reyes Scholarship Grant. Ang nasabing programa ay nagbibigay ng pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo ang mga dependents o mga anak ng manggagawang miyembro ng mga lehitimong workers organization. Kinilala ang mga bagong iskolar na sina Mary Rose Tanaya, anak ng miyembro ng Dole San Filco SBWLU, John Renan Bachansila mula sa South Cotabato, Leslie Jill Althea, dependent ng miyembro ng Gaisano Dajangas Employees Union, at Dayan Labanon mula sa General Santos City. Sa kasalukuyan ay may 13 iskolar ang ahensya sa ilalim ng WODP na tumatanggap ng tulong pinansyal para sa kanilang pag-aaral sa loob ng 8 semestre sa kolehiyo. Ayon sa DOLE, umaabot sa 928,000 pesos ang nakalaang pondo para sa matrikula, miscellaneous fees at buwanang allowance ng mga iskolar. Para sa Balitang 12, Sofia Zabate Turnos, PIA 12. Karagdagang balita para sa regional news.
bilang hakbang ng kapulisan sa pagtugon at pagpapalakas ng kampanya kontra maling impormasyon, isinagawa kamakailan sa General Santos City ang War on Truth, ay consultative forum. Ang buong detalye ng Balitang 12 ni Christine Padilla. Nagtipon kamakailan ang ilang mga miyembro ng Philippine National Police mula sa iba't ibang panig ng Rehiyon 12 sa ginanap na War on Truth, a consultative forum sa Camp General Paulino Santos, Tumblr, General Santos City. Tema ng naturang aktibidad ay Truth Matters, Empowering Communities Against Misinformation, Disinformation, and Malinformation. Layo ng forum na palakasin ang kamalayan at kaalaman ng mga kapulisan sa patuloy na banta ng maling impormasyon na maaaring makaapekto sa tiwala ng publiko at kaligtasan ng mamamayan. Pinangunahan ng Philippine Information Agency Region 12 ang isang sesyon kung saan ibinahagi ang mga kaalaman at konkretong paraan kung paano matukoy at labanan ang disinformation lalo na sa mga digital platforms. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang na ika-30 Police Community Relations Month at isang hakbang ng PNP upang paigtingin ang ugnayan ng pulisya at komunidad tungo sa isang lipunan na ligtas at may alam. Para sa Balitang 12, Christine Padilla, PIA 12. Mga balitang nakalap mula sa lalawigan ng Cotabato. Aktibong nakilahok sa isinagawang Gender and Development Seminar ng Philippine Information Agency at lokal na pamahalaan ng Midsayap ang mga SK officials, estudyante at miyembro ng LGBTQIA+ community sa nabanggit na bayan. Para sa buong detalye, tunghayan ng report ni Christopher Hinayon. Patuloy na pinalalakas ng Philippine Information Agency 12 at LGU Midsayap Cotabato ang kaalaman ng kabataan sa bayan sa pamamagitan ng Gender and Development Seminar. Kaugnay nito, nagkaroon ng talakayan hinggil sa HIV/AIDS awareness and prevention at sesyon patungkol sa sexual orientation, gender identity and expression, sex characteristics. Ang dalawang tupiko ay tinalakay ng mga representante ng Amado B. Diaz Provincial Foundation Hospital at Commission on Population and Development 12. Aktibo namang nakilahok ang abot sa 50 individual na kinabibilangan ng mga SK official, estudyante, at miyembro ng LGBTQIA+ community sa nabanggit na bayan. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat sa pamahalaan si Paul Michael Agustin Salcedo, miyembro ng Midsayap Association of Gifted Individuals, sa panibagong kaalaman na kanyang natutunan. I would like to say to the government that thank you for this once-in-a-lifetime opportunity that we're able to learn different knowledge. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kaalaman ng kabataan at gawing responsabling individual, lalo na sa paghahatid ng tamang impormasyon. Para sa Balitang 12, Chris Virhinayon, PIA 12. Balita mula sa probinsya ng South Cotabato. Pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office South Cotabato, katuwang ang South Cotabato Local Disaster Risk Reduction and Management Officers Association ang 2 araw na aktibidad kaugnay sa Disaster Risk Reduction and Management. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Aurea Marie Belhera. Nagtipon ang mahigit 100 Disaster Risk Reduction Officer, Emergency Responder, Development Partner, kawani ng gobyerno, mga kinatawan mula sa akademya, humanitarian organizations at civil society para sa kauna-unahang province-led Disaster Risk Reduction and Management Summit sa Rehiyon 12. Partikular na ginanap ang aktibidad sa South Cotabato Gymnasium sa lungsod ng Coronadal City. Layunin ng summit na palakasin ang kahandaan ng mga komunidad laban sa mga sakuna sa pamamagitan ng capacity building, pagbabahagi ng best practices at pagsusulong ng mas mataas na antas ng koordinasyon sa lahat ng sektora. Tampok sa summit ang iba't ibang aktibidad gaya ng Responders Got Talent, Search for Ginoong Responder 2025, presentasyon ng Dream Capstone Projects and Innovations, writing competition, Dress Your DRRM Booth Contest, at mga sesyon ukol sa early warning systems, risk communication, emergency logistics, at community preparedness. Ayon kay Mindanao Development Authority Chairperson Secretary Leo Tereso Magno, ang nasabing inisyatibo ng South Cotabato ay isang mahusay na halimbawa na maaaring tularan sa iba pang rehiyon.
Siniguro naman ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang buong suporta ng pamahalaang panlalawigan sa nasabing gawain. Giit niya, naway maging taunang plataporma ang summit para sa mas malalim na pagtutulungan, pagtukoy ng mga pulisya at paglikha ng mga programang nakasentro sa kapakanan ng mga South Cotabateño. Sa pamamagitan ng DRRM Summit, lalong napalalim ang pagkakaisa at napatatag ang kolektibong hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Para sa Balitang 12, Aurea Maribel Hera, PIA 12. Balitang nakalap mula sa probinsya ng Sultan Kudarat. Nagsama-sama ang mga magsasaka sa Tacurong City sa isinagawang Harvest Festival at Farm Visit. Para sa buong detalye, tunghayan ang report ni Jem Makababayaw. Mahigit 190 magsasaka mula sa 20 barangay ng Tacurong City ang lumahok sa Harvest Festival at Farm Tour na pinangunahan ng Office for the Agricultural Services. Layunin ng aktibidad na ipakita ang mga community garden bilang simbolo ng sustainable agriculture at pagtitibay ng food security sa lungsod. Tampok din ng City Urban Agriculture Demo Farm kung saan ipinakita ang hydroponics at urban gardening techniques para sa mga residente. Sa pamamagitan nito, hinihikayat ang mga Takurongno na magtanim ng sariling pagkain sa kanilang mga bakuran. Kasama din sa pagdiriwang ang mga opisyal ng lungsod at barangay, pati na rin ang mga kinatawan ng Department of Agriculture 12. Ito ay bahagi ng selebrasyon ng 74th araw ng Tacurong. Layunin ng Harvest Festival at Farm Visit na palakasin ng urban agriculture at siguraduhin ang sapat na supply ng pagkain para sa bawat tahanan sa Tacurong City. Para sa Balitang 12, Gemma Kababayaw, PIA 12. Balita naman mula sa lalawigan ng Sarangani. Pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Sarangani ang kampanya para sa ligtas at responsableng pagmamaneho sa pamamagitan ng 2 araw na defensive driving training para sa mga miyembro ng TODA sa 7 bayan ng lalawigan. Para sa dagdag na detalye, narito ang report ni Harlem Jude Ferralino. Isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio D. Pacquiao ang 2 araw na Defensive Driving Training Course para sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Associations o TODA mula sa 7 bayan ng lalawigan. Ginanap ang pagsasanay mula July 24 hanggang 25 sa Alabel Capitol Gymnasium na may layuning mapatatag ang transport safety at masiguro ang pagsunod sa mga pambansang regulasyon. Bahagi ito ng Ronda Probinsya Program at ng Sarangani Transport Alliance for Reform and True Development o STARTED sa pamumuno ni Program Manager Lea Rosauro at suportado ni Ronda Probinsya Director Engineer Ruel Quiamco Jr. Nagsilbi namang tagapagsanay ang mga eksperto mula sa Land Transportation Office Coronadal at LTO Alabel. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, tiniyak ng lalawigan na may sapat na kaalaman ang mga TODA members sa mga pulisiya ng LTO, proseso ng lisensya at rehistrasyon at mga kampanya sa kaligtasan sa kalsada bilang tugon sa bisyon ng Sarangani para sa sektor ng transportasyon. Ang 2 araw na pagsasanay ay bahagi ng patuloy na hakbang ng pamahalaang panlalawigan ng Sarangani upang paigtingin ang kaalaman ng mga TODA sa ligtas, responsable at makabagong transportasyon bilang ambag sa mas maayos na daloy ng trapiko at kaligtasan ng bawat pasahero sa lalawigan. Para sa Balitang 12, Harlem Ferrolino, PIA 12. Balita mula sa lungsod ng General Santos. Nagsagawa ng consultative meeting ang Communications Management Unit ng DOH-CHD-12 sa mga media practitioners ng lungsod upang pagtibayin ang tamang pagbabalita ng mga notifiable disease. Ang buong detalye, ihatid sa atin ni Stephen Patron. Pinangunahan ni Lea Dominguez Reformado, Health Education and Promotion Officer 2, ang pagpapaliwanag sa mga hakbang na dapat sundin bago isagawa ang anumang media interview kaugnay ng health outbreaks. Kabilang dito ang paghingi ng clearance mula sa DOH Central Office, pagsumite ng talking points at message house, at ang pagkuha ng approval bago magbigay ng pahayag sa media. Ibinahagi rin ni Reformado na ipinapatupad na ang polisiyang No Face the Media na nagbabawal sa
anumang media engagement ukol sa outbreak ng walang pahintulot mula sa Central Office. Ayon sa kanya, ito ay upang masigurong tama, napapanahon at hindi nakakalito ang impormasyong inilalabas sa publiko lalo na sa panahon ng health crisis. Ipinaalala rin niya na ang mga impormasyong inilalabas ng DOH CHD-12 ay limitado lamang sa aggregated data tulad ng edad, kasarian at kabuuang bilang ng mga kaso batay sa ulat ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ni Reformado, anumang detalye o sensitibong impormasyon ay tanging ang lokal na pamahalaan lamang ang maaaring maglabas. Sa kabilang banda, maaaring sagutin ng DOH CHD-12 ang mga tanong tungkol sa pag-iwas sa sakit, gamutan, mga hakbang na isinasagawa ng ahensya at panawagan sa publiko. Para sa Balitang 12, Stephen Patron, PIA 12. Dumako naman tayo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Abot sa higit 10,000 kabataang mag-aaral ng rehiyon Bangsamoro ang nakatakdang makabenepisyo sa Homegrown School Feeding Program ng pamahalaan ng Bangsamoro. At isinusulong ng Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament ang bagong panukalang batas na nagpapalakas sa mga atleta ng rehiyon sa pamamagitan ng pagbuo ng Bangsamoro Sports Institute. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Lian Bolongon. Higit 10,000 batang mag-aaral mula sa iba't ibang lugar sa rehiyon ng Bangsamoro ang inaasahang makabibenepisyo mula sa Homegrown School Feeding Program ng pamahalaan ng BARM. Ito ay matapos ilunsad kamakailan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE ang nasabing programa. Layo ng programa na mapabuti ang nutrisyon at kalusugan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansyang pagkain sa paaralan sa loob ng 175 araw na feeding program. Sa kanyang mensahe ay binigyang diin ni MBHTE Minister Mohagher Iqbal na ang programa ay nagpapakita ng konkretong hakbang tungo sa pagsiguro na nabibigyan ng sapat na nutrisyon ang mga batang mag-aaral sa rehiyon. Ang mga sangkap ng pagkain na ihahanda sa nasabing feeding program ay magmumula sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Layon din ng programa na suportahan hindi lamang ang kalusugan ng mga mag-aaral kundi pati na rin ang pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Sinabi ni Dr. Alma Abdullah Nur, Schools Division Superintendent ng Maguindanao del Norte, na patuloy na palalakasin ng MBHTE ang mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng bawat mag-aaral sa rehiyon. Kasama rin sa suportang ibibigay kasabay ng feeding program ay ang pamamahagi ng kagamitan sa kusina, tools, iron-fortified rice mula sa United Nations World Food Program, garden tools at binhi mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, deworming mula sa Ministry of Health at mga gulay at prutas mula sa mga lokal na magsasaka. Sa iba pang balita, isang bagong panukalang batas na naglalayong itatag ang Bangsamoro Sports Institute o BSI ang inihain kamakailan ng ilang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament. Layo ng panukalang batas na palakasin ang presensya ng mga atletang Bangsamoro para sa pambansa at pandaigdigang mga kompetisyon. Sa ilalim ng BTA Bill No. 377 ay bubuo ng Regional Training Center para sa mga atleta, coach at sports officials. Bukod dito, magsisilbing venue ang nasabing center para sa mga tournament at sports research. Ang BSI ay magbibigay din ng training programs, certifications para sa mga coach at referee at suporta sa mga atleta para sa paghahanda sa mga international event. Layon din itong isulong ang disiplina, pagkakaisa at Islamic values sa pamamagitan ng sports. Sa klaw din ng panukalang batas ang mga nagnanais maging atleta at mga aktibong atleta na naninirahan sa loob ng BARM. Nakasaad din sa nasabing panukala ang taunang alokasyon ng pondo na susuporta sa operasyon ng BSI. Kapag naisabatas ang BSI ay isa sa ilalim sa pangangasiwa ng Bangsamoro Sports Commission na siyang makikipag-ugnayan sa Philippine Sports Commission, Department of Education at Commission on Higher Education upang matiyak na ang mga programa nito ay naaayon sa mga pambansang pamantayan. Para sa Balitang 12, Lian Bolongon, PIA 12. At inyong natunghayan ang Balitang 12, mga pangunahing balitang nakalap sa linggong ito. Abangan ang bagong episode ng Balitang 12, mga balitang nakalap mula sa iba't ibang panig ng Rehiyon 12 at Bangsamoro Region. Mula sa Philippine Information Agency Region 12, ako po si Zerlyn Clarete para sa Balitang 12.
At dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon sa i-Informo. Samahan kaming muli sa susunod na linggo. Sa ngalan ng ating Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro, kasama ang ating PIA 12 Regional Head Fryan Abquilan, PIA Sergeant InfoSend Manager Kathy Apelacio at 10 ng ating mga kasamahan sa PIA Region 12. Ako po si Harlem Jude Ferolino at ito ang i-Informo.